Huwag mong buhusan ng alikabok o abo. Sa kanila, yung to anoint, sa English kasi, anoint your head with oil. Ibig sabihin ay, yung pag-anoint kasi ng oil sa ulo, sa buhok, is a sign of gladness. It's a sign of rejoicing. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong magmukhang malungkot pag magpapas kayo. Hindi. Yung bang hindi halata na ikaw nagpapasting. Yung bang hindi halata na ikaw ay hindi pa kumakain ng 3 weeks. Ano pa siya tayo? Sige, ganon. Carry ka. Okay, so hindi natin paglulungkutin. Ang tanong ay ito. Kung totoong nagpapasting ka, may tatago mo ba talaga yan? Halimbawa, nasa bahay. O kain na. Anong sasabihin mo? Dali, busog pa ako. Nagsinungaling ka na nun. Paano nga kaya yun, no? Merong difference doon sa magpapasting ka na gusto mong makita ng tao. Meron ding difference doon sa magpapasting ka at nalaman nila. Nakuha niyo po? May difference yung magpapasting ka at ipinapaalam mo ng sadya. At merong difference din yung nagpapasting ka at nalaman nila. Okay? Nakuha niyo? Anong difference na? Ikaw, pinaalam mo, pinagsigawan mo. Yung isa, ay sila yung nakaalam. Ay, nagpapasting ka pala. Sabi mo, para punta tayo sa punta tayo doon. Kahit tayo. Hindi naman gano'n. Hindi ka naman biguroy na gano'n. Okay? So, merong difference yun. Kaya, wala namang problema. Fasting kayo dito as a group, as a church, walang problema. Walang problema. Basta hindi yung nagpapasting ka at ang audience mo ay ang tao. Nagpapasting ka, ang audience mo ay ang Diyos. So, maghilamos ka, linisin ang mukha, or in other words, ay maligo ka, pasiglahin mo ang iyong mukha, maglagay ka ng langis, at ayusin ang buhok, so, magpariban ka, mag-shampoo, o ano man gusto mong gawin, upang hindi mapansin ng tao. Okay? So, ang Ama, take note, ang Ama na siyang nakakakita sa iyo, ang siyang magbigagantimpala. So, yung prayer, o yung fasting na ginagawa mo, yung giving na ginagawa mo, yung ginagawa natin para sa Diyos, at hindi para sa tao, nakikita ito ng Diyos. Ito naman yung kasigurado na assurance natin. Nakikita ito ng Diyos at mayroong gantimpala maghihintay sa inyo. Huwag niyong tanongin sa akin kung anong gantimpala. Dahil for sure, sa iba't ibang person, iba't ibang gantimpala, at pag ang Diyos ang naggantimpala, sigurado masisiyahan ka. Sigurado masasatisfied ka. Hindi yung gantimpala. Ito lang nakuha ko. Hindi yung gano'n na gantimpala. Okay? So, may mga titingnan na yun na ilan na mga paraan or at least pwedeng maging benefit or meron kasi gamitin yung word na benefit, pwedeng resulta ng pagpapasting. At ang una dyan ay sa ating pagpapasting, makakatulong ito para magkaroon or yung tamang attitude, yung tamang attitude sa pagpapasting. Okay, makakatulong ito para magkaroon ng revival. Pwedeng revival sa church o revival sa iyong sarili, pananampalataya, o kaya ay paglago sa iyong buhay spiritual. Okay. Mapapansin mo parang nagiging boring na yun pa. Church life ko pupunta ka sa church, sisimba, opo, kakanta kami, makikinig kami kay Pastor Pete, pagkatapos ay uuwi na. Sa linggo makalipas, babalik na sa linggo, ganun na naman, pupunta kami sa church, o
upo, kakanta, makikinig. May bago naman. Magbibigay naman ako ngayon para bago. Pagkatapos ng isang linggo, babalik na Sunday. Ganun, kakaburo. So, mag-fasting tayo para ma-revive, ma-refresh ang ating buhay spiritual, yung ating pananampalataya. At hindi lang ma-revive, yung lalago ka pa, mas malawak ngayon yung iyong pag-unawa sa mga bagay na spiritual at sa mga bagay na nangyayari sa ating mundo ngayon. Of course, makakaranas tayo or makakaramdam tayo ng lungkot. Medyo makakaramdam din tayo ng kagulumihanan dahil sa mga nangyayari. Ano ba yan? Lumindol kahapon, ngayon lumindol na naman. Tapos lilindol na naman sa... Katatapos lang nung 2 bagyong dumating, may bagyo na naman padating. At may darating pa. October, November, hanggang December. Pagdating ng December, January, wala na bang bagyo ulit? Next 2026. Meron pa rin. So, ang paglago mo is magkakaroon ka ngayon ng malawak ng pag-unawa sa mga bagay na yun, na instead na magugulumihanan ka ngayon, instead na kakabahan ka, actually magiging excited ka. Bakit? Ako, parang ito yata yung sinasabi sa Bible. Malapit nang dumating ang Panginoon. Yun. So, magkakaroon ka na ngayon ng mas malawak pang understanding. Re-revive ka ulit, sisigla, ibig sabihin ng revival is sisigla ulit ang iyong pananampalataya. Katulad nung una, sisigla na naman yan at tuloy-tuloy pang lalago. And then pangalawa, makakatulong ito para makatanggap ng malinaw na revelation, fresh revelation, o kaya ay direction mula sa Diyos. Okay? Sa Old Testament, nagpa-fasting sila. Sa New Testament, nagpa-fasting din. Like, sa Acts chapter 13, verse 1 to 3, sa mga gawa, no, 13, 1 to 3, sabi diyan, may mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, si Simeon na tinatawag na ding maitim or nigger sa English, si Lucio na taga Cyrene, si Manaen na kababatan ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Saulo ay si Paul. Saul. Habang sila'y nag-aayono at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila, tingnan na verse 2, habang sila'y nag-aayono at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu, bukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayono at manalangin, hindi talaga naghiwalay yung pag-ayono at pananalangin. Ipinatong nila sa dalawang kanilang mga kamay, sila'y pinahayo. Dito na nagsimula ngayon yung mga missionary journeys ni Paul at saka ni Barnabas. Ito ay bunga ng pagfa-fasting nila at pananalangin ng iglesia sa Antioch. Okay, ng iglesia sa Antioch. So, prayer and fasting pagbigay sa iyo ng fresh revelation at nakakatulong para makapagbigay sa iyo tamang direction. Yung direction na nagmumula sa Panginoon. O nga naman, kasi kung kahit na nananalangin ka, kung ang dami namang distraction, di ba? Yun nga pinag-usapan namin sa paano nagiging choppy-choppy. Sabi ni Giselle, choppy darling. Paano nagiging choppy-choppy yung communication mo sa Diyos? Pag ang daming distraction, yung bang minsan walang signal, minsan may signal nga pero mahina, yung mga ganun tayo nagiging Lord, hindi kita narinig ulit din naman. Yung ganun. Nagiging ganun yung communication natin sa Diyos kung ang daming distraction. Sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa, sa ating pagsamba. So dapat sa ating pagpapasting,
nakakonsentrate tayo sa Panginoon lamang. At kung nakakonsentrate tayo doon, naalis yung mga distraction na yun. Napakalinaw ang signal. 24 hours a day, 7 days a week. Walang cut na signal, na data. Okay? So, Acts 14, 21 at 23, ang magandang balita ay ipinangangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Okay, so take note sa chapter 13, nagpasting sila at nagprayer at nagkaroon ng direction ng Diyos na ihiwalay si Bernabe at saka si Paul at magkaroon sila ng mga missionary journeys. Ngayon, chapter 14, andun sila sa Derbe, sa Lystra, marami silang nahikayat ng mga maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Lystra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Of course, daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa karya ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng mga matatandang mamuno at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. So, after ng, siyempre, nangaral sila, nagkaroon ng maraming disciples, nagkaroon ng maraming tagasunod. Dahil sila Paul ay church planter, umaalis sila, dapat pag-alis nila, may mga maiwan sa church. Nag-prayer and fasting sila, pili sila ng mga elders at mga maiwan sa church.